Sa isang maliit na baryo sa Kabakan, nakatira si Thomas, isang batang tamad at mahilig lamang magpahinga. Araw-araw, habang ang iba niyang kaedad ay naglalaro o tumutulong sa kanilang pamilya, si Thomas ay nakahiga lamang sa kanyang sopa, nag-iisip kung paano makakalimot sa mga gawain. Tila ba hindi niya naiintindihan ang halaga ng sipag at tiyaga sa buhay? Laging inuulit ni Lola ang mga paalala. Thomas, anak, tulungan mo na ang bahay at mag-aral ka rin. Malaking tulong ito sa ating pamilya. Ngunit si Thomas ay sumasagot lamang, mamaya na po Lola, pagod pa po ako. At bumabalik siya sa kanyang tahimik na pahinga. Iniwan ang mga gawain. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin niya na unti-unti may mga bagay na hindi naayos sa bahay. Madumi at makalat ang bahay, tambak ang mga hugasing plato sa lababo. Ang mga halaman sa bakuran, tila natutuyo at nalalanta na. Isang araw, napansin ni Lola na maraming gawain ang naipon sa bahay. Ang mga gulay sa bakuran ay hindi naaalagaan at ang mga hayop ay nagugutom. Doon niya naisip na kailangan siyang turuan ng mahalagang aral. Thomas, sabi ni Lola, ang buhay ay hindi laging madali. Kung hindi ka magtatrabaho, paano mo matutulungan ang sarili mo at ang pamilya mo? Tinawag ni Lola si Thomas at dinala siya sa bakuran. Pinakita niya kung paano mag-alaga ng mga halaman at magluto ng simpleng pagkain para sa pamilya. Sa simula, hindi natuwa si Thomas. Ngunit habang nakikita niya ang kasiyahan ni Lola sa tuwing may nagagawa siya, unti-unti siyang nahikayat. Sa unang pagkakataon, sinubukan ni Thomas magtanim ng gulay at maglinis ng bakuran. Hindi ito madali para sa kanya, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang saya sa tuwing may natapos siyang gawain. Bawat maliit na hakbang ay nagdulot ng pride at kasiyahan sa kanya. Unang beses niyang naramdaman ang tunay na halaga ng pagtulong at pagsisikap. Dumaan ang mga araw at si Thomas ay unti-unting nagbago. Natutunan niya na ang sipag at tiyaga ay may magandang bunga. Natuto na siya kung paano maghugas ng plato, maglinis ng bahay, bakuran at magdiliig ng mga halaman. Tumutulong na din siya sa kusina sa tuwing nagluluto ang kaniyang lola. Hindi lamang nakakatulong siya sa pamilya, kundi natutunan din niyang maging responsable at mas masaya sa kanyang sarili. Ang bawat maliit na tagumpay ay nagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng tiyaga at dedikasyon. Tandaan, mga kaibigan, kahit maliit na hakbang ng kabutihan ay may malaking epekto sa buhay natin at sa mga mahal natin. Hindi kailanman huli ang lahat para matuto at magsikap. I-share sa comments ang inyong karanasan kung paano kayo natutong magsikap at tumulong sa pamilya o kapwa. Huwag kalimutang like, share at subscribe sa channel para sa mas maraming Tagalog stories with life lessons.